Ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Isko Moreno. Mga kababayan, kay Isko Moreno naman tayo. Na ang sabi nila, mga kababayan, ay si Isko Moreno daw ay sumisipsip kay PBBM. Sumisipsip daw kay PBBM. Sabi ko naman, saan banda doon na sumisipsip si Isko? Na which is, ang mga sinasabi ni Isko, totoo naman. 'Di ba? Sumisipsip. Actually, mga kababayan, nilalamog talaga ng mga DDS si Isko. Sabi nga ni Isko, wala naman akong balak pumasok pagka-presidente kasi kadalasan sa mga naging presidente dyan ay nakukulong at ayaw kong makulong. Sabi ni Isko. Ngayon mga kababayan, galit na galit yung mga DDS. Tapos, sabi nga ni Sara, ano ang tawag dyan? Kapoy man kaayo, no? Mga taga Maynila. Gikapoy kay kuha ng mga taga Maynila. Kay grabe gyud ka plastic ang mga taga Maynila. So plastic daw ang mga taga Maynila. Ito mga kababayan. Pakita ko sa inyo Isko ayaw muna tumakbo bilang Pangulo. Kasi may biro si Isko Sorry, VP Sara announced your presidential bid and medyo matunog yung pangalan nyo and ni Mayor Lenny. Pabayaan niyo na ako dito sa Maynila. Pero sir, Steady na lang ako sa Gedli. Doon sa pwede na lunch ng TV ko sa lokal lang po ako. sino ba ako makausap na sa inyo? Tatakbo ako. Ngayon. Diba? Hindi ko alam bakit bigla nagka-interest sa akin yung mga national political operator. Una-una, hindi ako kandidatong presidente. Kaya huwag niyo kami pagtuunan ng pansin dito. Dito lang po ako sa Maynila. Happy na po ako dito. Pagbubutihan ko na lang dito. Paglingkod sa mga madali. Diba? Ayun po yun mga kababayan. Ito pa. Sana ipagpatuloy ni Yorme lahat ng mga ginagawa niya maganda sa Maynila para sa 2028 pwede na siya ulit. Yan nga po. Anong kayo? Okay lang po ako rito. Ako'y nabigyan na ng second chance na mga taga Maynila. I will value it in the next 10 years of our lives in the city. Dito lang ako sa Gedli, sa Manila. Tutulong na lang tayo sa pamahalaan, sa national government. Yan. Diyan dahil sa mga statement ni Isko, ni Yorme, mga kababayan, sinasabihan siya ngayong sipsip ng mga DDS. Kasi kung sino daw ang kanyang kadikit, sabi niya kaibigan. Tapos, kapag kadikit niya si Sara, pumapalakpak tawang-tawa. Kapag kadikit daw si PBBM, pumapalakpak tawang-tawa. So ano naman problema kung dumikit si Isko kay Sara at kay PBBM as long as hindi naman niya sinabihan ng mga masasakit na salita? Diba? Meron pa ngang isang statement si Yorme dito mga kababayan na sabi niya, katunggali ko nga si Marcos. Mayor Isko Moreno Dumagoso is not running for president. Ito mga kababayan. Kaya pumanatag kayo. Sa Gedli lang ako sa 2028. 9 years, nagsabi na ako kahapon Inuurot niya ako kahapon 9 years. Wala na. Gusto niyo pa ba ako umalis? Ganda na ng Maynila Kahit bigyan kayo ng JO na kalaban ko? Kahit bigyan ng JO. Parang may naalala ako dyan sa bigyan ng JO. Parang may nag-advise sa akin yan dati. Kent, umano ka Kent, lapitan mo yung mga kongresista dyan sa Maynila. Tapos, pagtanggol mo. Bakit? Para magbigyan ka ng JO. Sabi ko, ano ba yung JO na yan? Diba? Yan sabi sa akin, lapitan mo si yung District 6 ng ganito. Yung si District ganito. Lapitan mo. Bakit? Para mabigyan ka ng GO. Sabi ko, ano ba yung GO na yan? Hindi ko nga kilala yung mga yan. Yung pala, yung nag-advise sa akin, mga kababayan, ay tuta pala siya ni Ayoko ng pangalanan marami siyang anak. Puro panganay. Ayan yung nagsabi sa akin. Kaya mga kababayan, Si George, ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. pati si Biko. Mga kayamis, napanood niyo na ba yung Kahit si Biko, mga kababayan. Tapos, dahil dito mga kababayan,
meron kasing nilabas si Isko sa interview lang ng Billionaire News Channel na bago pumutok ang gera sa Iran, merong binigay ang pamahalaang Marcos, no? Na hindi alam to ng taong bayan na, mga kababayan. Si Isko lang po ang nagbulgar nito sa lahat ng politician ng local government unit. Ngayon ninyo sasabihin, mga DDS, sinabihan niyo sip-sip si Isko. Hindi po sip-sip ang ginawa ni Isko. Mga kababayan, nagulat ako nung nalaman ko at napanood ko ang interview ng Billionaire News Channel kay Yorme Isko Moreno na ito ang kanyang binulgar. So, ang sabi ngayon, sip-sip daw si Isko. Pakinggan niyo to mga kababayan. Meron akong ipakita dito sa inyo na mismong si Isko ang nagsabi. Ngayon ninyo sasabihin na si PBBM ay hindi gumalaw. To give credit to others. Ito ngayon ninyo sabihin na si PBBM walang ginawa, no? Na ang sabi ni Robin Padilla, 2 linggo na pinagplanuhan ng Middle East at ng Amerika ang gera na mangyayari. So handa na ba ang ating gobyerno? Sabi naman ni Sara Duterte, no? 1 buwan or 2 buwan ang nakalipas yan, pinag-usapan ang gera na yan. Bakit walang ginawang hakbang ang ating administrasyon, ang ating gobyerno? So pakinggan ninyo si Isko mismo nagsabi niyan. Pakinggan ninyo kung anong ginawa ni PBBM. Bago pumutok ang gera, may hinanda si PBBM na not only for ayuda, hindi magugutom ang mga pamilyang Pilipino. Kasi lahat ng local government units, pag sinabi natin mga kababayan ng local government units, lahat po yung syudad sa buong Pilipinas, lungsod, syudad, lalawigan, nandyan ang local government units. So sino po ba ang nabilong sa local government units? Mayors, congressmen, governors, city councilors, vice mayor, vice governor, barangay chairman, barangay kagawad, and the rest of the team. So yan po ang tinatawag nating local government officials. Pakinggan ninyo mga kababayan. You know, the office of the president again, in the absence of the war, wala pa yung gera. Wala pang gera. About a little less than 2 months ago, all mayors, governors were called by the office of the president through executive secretary. Wala pa ang gera. 2 months ago pa, bago magera. Pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, ang mga mayors, mga governors, mga local governments. Kung naalala nyo, si Pam Barry 4, di ba? May picture, pinost na nasa Malacanang sila. At sabi nga ng mga DDS, si Pam daw ay balingbing, bumaliktad na daw. Pakinggan nyo si Isko. Kaya nga, nagulat kayo nung kakabisita lang ni PBBM kay Leni Robredo, nandun naman si Leni Robredo sa Malacanang. Ito. To create the program Falgo. Falgo. Falgo is a paldo? Falgo. Para maging paldo yung mga local government. Tinicheck ko lang, boss. Gusto ko, gusto ko yun. Mahirap ang paninig ko eh. Palda, paninig mo. Paldo, ikaw yung palda. Ang sabi dyan, Falgo. Falgo. Hindi paldo so ibig sabihin, pag sinabing paldo, pera yan pera. Pera ang binitawan ni Marcos. Bago pumutok ang gera, nagbigay ng milyon-milyong pera bawat lungsod, bawat mayors ng Pilipinas. Lahat ng mayors at gobernador may natatanggap. Kaya ngayon ninyo sabihin na walang ginawa si Marcos bago magera. Mga fake news talaga kay mga DDS, kay mga hayop. Tama ito. Pakinggan niyo explanation ni Isko. During the meeting, was directed by the president to redirect some national resources, hindi na doon sa mga usual suspect. Nag-utos si PBBM na mag-release ng pera hindi sa mga congressman. Ayaw na niya sa mga kongresista. Bakit? Ninanakaw lang Hindi sa mga congressman kundi diretso sa mayors at gobernador. Hindi sa mga congressman. Kaya nga sabi ni Isko, ayaw na niyang pangalanan. Ngayon sa local government. I don't wanna name names. Ayaw na magbigay ng category. Basta yun sa... Ayaw niya magbigay ng category. Sa local government. And it created PALGO, Financial Assistance to Local Government Unit, under
DAGA or what you call LGSF, Local Government Support Fund. Okay. With that, very clear yung item, yung menu, very clear yung menu. One is soft, and the other is hard. Okay. The soft part. yung hard siya yung soft. Dalawa yan mga kababayan. Dalawang menu or dalawang category ang instruct ni PBBM. Ang pera ay hindi nadadaan sa mga congressman kasi nga mga buwaya. Diretso sa mayors or governors. So ngayon, ang pera na yan mahahati sa dalawa. Merong madali at merong mahirap. So dito palang transparency to, malalaman mo kung magnanakaw si mayor or magnanakaw si governor. Kasi hindi pinatawag ang mga kongresista eh. Kasi mangyari kasi mga kababayan, kung ibinigay sa mga kongresista to, hindi malalaman ni mayor, hindi malalaman ni governor. Kasi si congressman ang may hawak. So ngayon, diretsyo na kay mayor or kay governor. Ayan, eto. The soft part is very specific. Ayuda yan ha. Yes. One item. To help local farmers of rice. Wow. That's Yes, good. very That's specific good. to. You cannot go beyond this. You will never be allowed. That based on your population, you will be given X amount to acquire rice from the local farmer. Sa mga hindi nakakaintindi, doon sa ibinigay na budget, no? Dalawa, halimbawa 100 million, yung 50 million ibili mo ng bigas sa mga local farmers para yung mga local farmers matulungan at meron silang mga produkto na mga bigas mabibili at hindi matingga. Instead na ibili mo sa mga private dealers, no, mga private tindahan ng bigas, i-direct mo doon sa mga local farmers, sa mga nagtatanim ng palay sa probinsya. Doon ka bumili. Hindi ka doon sa galing sa China, galing sa Vietnam, galing sa Amerika, galing kung saan-saan, Indonesia, or galing sa Thailand, hindi ka doon bibili. Kundi sa mismong Filipino farmers. So, yung pondo na yon, malaking tulong sa mga farmers yun. Kasi doon ibinili ng bawat mayors. So, pangalawa, ito, pakinggan nyo. Agricultural products na locally. Mga gulay. Bibili ng bigas. At bibigyan ng 10 kilong bigas yung mga pamilya. At ang mamimili ng sektor ay local government. Ayan. Ito yung rule doon. Ito magandang portion doon eh. Kaya siya mabilis na mararamdaman. Kasi ibinabasa lokal. Dinownload talaga yung pera. Kami sa Manila. Kami sa Manila. Siya yung pinakauna. 286 million pesos. Diba? Tangan-tangan namin ngayon. 286 million diniretso sa mayors. Ngayon mga kababayan, ang nangyari dyan, sa bawat pamilya, kung ilang libo ang pamilya, kasi ibabudget yan, kung ilang pamilya ang meron sa Maynila, ibabudget mo 10 kilos per family. Kung naggera ngayon ng 2 linggo, hindi mauubos ang 10 kilo. Kung naggera man sa ibang bansa. Kasi may bigas ka na may budget ka. Actually, hindi po ninyo maloko si Yorme dyan kasi ginawa na ni Yorme yan noon. Kung naalala ninyo, nung pandemic, kami sa Maynila, hindi kami gutom. Sumasakit lang yung tuhod namin. Bakit? Una, puro sardinas. Puro Lucky Me. Sakit mo yung tuhod pero busog ka. Di ba? Di ba? Alinang masakit ang tuhod. At least hindi kami gutom. Ginawa ni Isko yan sa mga food facts noon. Na binibigyan kami yan. Bawat pamilya na nakatira, kahit nangupahan ka lang, hindi ka taga Maynila, meron kang box of relief goods. So ngayon mga kababayan, pakinggan niyo ulit. Nag-aantabay na lang kami ng mga rules. And this will come on April. That's the data target. So now, we are infusing cash, what you call pump priming. The other month is social relief. Ayan na. Okay. Can you imagine, in the case of Manila, 286 million, it will serve 74,000 Family. individuals or families 6 months of the year. Di ba? Mga kababayan, narinig ninyo ang sabi ni Isko. Kaya dito, sa example ni Isko, yung 200 million, no, sa 10 kilos na bigas per family, nakaka-supply ito ng 70,000 plus families sa Maynila. Ngayon ninyong sasabihin na walang ginawa si Marcos bago magera.
At saka sa mga Pilipinong tanga, lalong-lalo sa mga DDS, no? Bakit ninyo isinisi kay Marcos ang mahal ng gasolina? Bakit si Marcos ang sinisi ninyo na, bakit ang mahal ng gasolina? Bakit ganun? Tandaan ninyo mga kababayan, ulitin ko sa inyo, babalik tayo sa history. Bago ko bago tayo magtapos. Ulitin ko sa inyo, dati, nung panahon ng unang panahon, ang Petron pagmamayari ng Pilipinas yan. Pagmamayari ng Government of the Philippines ang Petron. Kaya nga Petron yan eh. Ngunit mga kababayan, sa kasawiang palad, ibinenta. So darating ang panahon, hindi kasi tayo nag-iisip eh. Hindi kasi nag-iisip ang mga Pilipino at lalo na yung mga politiko. Na darating ang panahon, anong sabi ni Apo Lakay? Itong nuclear power plant sa Bataan. 20 years from now, babagsak ang Pilipinas, magmahal ang kuryente. So pagdating ng 20 years, ang nangyari, bumagsak nga, nagmahal ang kuryente. O kung ginamit ang nuclear power plant sa Japan, sa Bataan, edi sana ang kuryente natin mura. Wala, hindi ginamit kasi natatakot daw baka mangyari ang katulad sa Korea. Yung Petron binenta. So dumating ang gera, naubusan tayo ng stock ng langis or gasolina, nahihirapan tayo ngayon. Kasi bakit? Kadalasan po sa nagmamay-ari ng mga gasoline station ay private sector. Wala pong pagmamay-ari ang Pilipinas ng sariling petrolyo na hawak. Ang tanging magagawa lang ng Pilipinas ay i-control ang presyo. Pero kung anuman ang bili ng mga negosyante ng gas na yan, walang magawa ang gobyerno. Kung ang bili nila dyan ay tag 1 million ang isang barrel, ibebenta mo ng 500,000, edi nalugi yung negosyante. Sino pang negosyanteng magbenta? Ngayon, itong mga DDS na mga putang ina, kung si Digong daw ang presidente, hindi daw ganyan kamahal ang gasolina. Edi sana, pauwiin nyo si Digong, tapos igirahin ng Iran yung Amerika at Israel at wasakin yung oil reserve doon sa Qatar. Tignan, do you think ba si Digong ang presidente ngayon sa gera ng Qatar at ng Middle East, hindi ba tataas ang presyo ng gasolina? Tandaan ninyo mga DDS, hindi lang Pilipinas ang nagmahal at nagtaas ang presyo, buong mundo, tangina nyo. Buong mundo nagtaas ng presyo kasi buong mundo apektado. Buong mundo apektado, nahihirapang dumaan. Diyan sa daanan nila kasi nga binubomba ng Iran. Sino pang langis makakalusot kung binubomba lahat ng mga courier ng gasolina at crudo. 'Di ba? Hindi lang Pilipinas ang nagmahal. Ang ina nyo, ang Thailand nga, kamahal-mahal na ng Thailand eh. Tumutubo sila ng 25 top baht money doon. 25 baht ang tinaas ng bawat gasolina nila. At do you think sa Asia, Pilipinas lang ang nagtaas? Tangina nyo, akala nyo, palibhasa kasi sa inyo, nandito lang kayo sa Pilipinas, di kayo marunong mag-abroad kasi mga mahihirap nga kayo, kaya hindi nyo alam. Diba? Makoy nanawagan sa mga DDS. Hindi lang Pilipinas ang nagtaas ng presyo ha, mga syunga. Hindi lang Pilipinas. Huwag kayong tanga. Lahat buong mundo yan, nagtaas ang mga presyo. Palibhasa kasi hindi kayo nakakapag-abroad. Kasi nga, mga wala naman kayong pera. Diba? Worldwide yan, mga tanga. Tapos isisisi. Tapos meron pa akong nakita kanina, namigay ng panglibreng gasolina para sa mga motorista ang administrasyong Marcos. Sigaw sila ng sigaw, Duterte. Kung ako nun, itigil ko yun. Diba? Yung Strait of Hormuz, yung passageway ng gasolinahan ay hindi po pinapadaan ng taga-Iran. Binubomba ang bawat dumaan. Kung naalala nyo, may Pinoy pang ang nawawala sa barko eh. Kasi may dumaang barko doon, binumba ng Iran. Diba? Yung Strait of Hormuz. Lahat yan, buong mundo yan, tangina nyo. Ang sabi nila, pag si Digong pa ang naging presidente ngayon, hindi mag-aabot sa ganyan kamahal ang gasolina, tangina nyo. Pinagluluko nyo yung sarili ninyo. Diyos ko naman, anong kinalaman ni Digong? Saan ni Digong i-impact yung gasolina? At alam ba ni Digong na maggera ang Iran? Sige, tanungin ko kayo. Anong kumpanya mag-imbak si Digong? Saang company mag-imbak si Digong ng gasolina? Meron ba tayong sariling preserve? Meron ba tayong company preserve? O reserve? Meron ba tayong gasolinahan na pagmamayari ng gobyerno? Wala. Saan niya ipapa-imbak yung gasolina niyan, aber? Tang ina tong mga to.
Ang bububo nitong mga DDS na to, hayop na to. Saan kaya nila ipapaimbak yung mga gasolina? Diba? Utang ina na. Palibhasa kasi, mga nasa bukid lang kayo. Palibhasa kasi nasa Mindanao lang kayo, hindi kayo nakaka-abroad. Kaya hindi nyo alam yung presyo sa ibang bansa. Bakit hindi nyo subukan dyan sa mga vlogger ng DDS na sinuplayan ng pera para pang abroad nila? Bakit hindi nyo itanong kay Banat Bay? Galing Japan yan dahil sa supply na bayad sa kanya. Oh, bakit hindi nyo itanong kay Tio Moreno? Kakalabas lang yan galing Thailand. Kung magkano ang presyo doon. Palibhasa kasi kayo mga DDS, hindi kayo nakaka-abroad, wala kayong pera, mga mahihirap kayo, mga hampas lupa. Kaya hindi nyo alam kung ano yung Thailand, ano yung Japan, ano yung Vietnam. Mga mahihirap kasi kayo. Yan ang masabi ko sa inyo mga DDS, mga wala kayong kwenta. Kumbaga, kung sa alahas kayo, mga wala kayong karats, lata kayo, pag inapakan, yupi, maingay lang kayo. Diba? Kayo mga DDS, mga putang ina nyo, kung ayaw nyong malait ko kahit masabihan ko kayo mga mahihirap at mga walang kakayahan mag-abroad, no? Marunong naman at matuto naman sana kayo manood ng balita at magbasa. Tang ina nyo. Kaya kayo napagsabihang mga mahihirap kayo, wala kayong pang-abroad eh. Kasi biruin nyo, buong mundo, tumaas ang presyo ng langis. Tapos isisi ninyo kay Marcos, bakit ang taas ng presyo ng langis? Tangina nyo, nagpahiwatig lang kayo na wala kayong pang-abroad eh. Subukan nyo kayang lumipad ng ibang bansa, mag-travel kaya kayo. Sa bagay, wala kayong pang-travel, kaya mahirap nga kayo. Tangina nyo, pambili nga lang ng bigas, nahirapan kayo. Sasabi-sabi nyo, 20 pesos, mabaho. Pero nung naglabas ng 20 pesos, aba, nauna pa ang mga DDS pumela. Diba? Kaya kayo nasasabihang mga mahirap kayo, mga hayop kayo eh. Literally literal, yung mga DDS, mahirap talaga yan. Mga walang pera yan, mga pangit, mga manyakis, mga patay gutom. Tignan ninyo, pumunta ng dahig, nag-agawa ng humba, nag-aaway. O mga manyakis, yung isa nakaigit sa spa. Tapos, di ba, pumunta ng dahig, yung mga vlogger doon, nagjujuwa-juwa. Tapos ito namang si Harry Roque, nagselos. Hindi nyo ba alam? Si Alvin at saka si Tio Moreno, nagjuwa yung dalawa. Tapos si Harry Roque, galit na galit. Nagselos siya sa pagmamahala ni Alvin at ni Tio Moreno. Kaya pinagalitan niya, nag-away tuloy. Yung dalawa. Kasi nainggit ang putang inang bakla. Diba? Sa Japan nga rin, kamahal-mahal na ng gas. Halos lahat, buong Asia, nagmahal ang gas. Kasi apektado tayo sa gera. Punyeta tong mga DDS na to. Ang bububo ninyo, mga hayop kayo. Maghanap kayo ng paraan kung paano hindi gumamit ng gas. Hindi maglakad kayo, tanginan nyo. Kung wala kayong pampasok sa trabaho kasi walang gas, hindi wag kayo pumasok, tanginan nyo. Diba? Problema ba yan? Kasalanan pa ni PBBM? Pag dumami ang anak, kasalanan ni Marcos? Pag nagmahal ang gasolina, kasalanan ni Marcos? Bakit? Ginusto ba ni Marcos na magira ang Iran at ang Israel? Tanginan nyo, mga bobo kayo, mga DDS kayo. Pag nabuntis ka dyan, isisi mo sa gobyerno. Pag nanganak ka ng Doremi Pasulatido, yung sunod-sunod, 1 year lang ang pagitan, isisisi sa gobyerno kasi walang makain. Putang ina nyo. Ano kasalanan ni Marcos dyan sa mga katangahan ninyo? Ultimo kabubuhan ninyo, kasalanan ni Marcos. Pag namatay daw si Digong, kasalanan ni Marcos. Nakulong si Digong, kasalanan ni Marcos. Hindi naman si Marcos nagpakulong yan. Diba? Diyos mio Marimar, tigil-tigilan nyo yan. Kaya napagkamalan kayo na napagsabihan kayong mga mahihirap eh. Napagsabihan kayong mga walang pera eh. At hindi nyo afford mag-abroad kasi hindi nyo alam yung presyo sa abroad eh. Diba? Yan kasi panay bukid lang kasi kayo. Subukan nyo namang pumasyal sa syudad. Saka mga DDS, huwag kayong magpahalatang mahirap. Bumili naman kayo ng radyo, di ba? May radyo naman siguro. Mga DDS na mga taga-bukid. Bumili kayo ng radyo, may battery naman yung dikdikin ninyo, tapos ibilad sa init para magkaroon ng battery ulit. Ako, alam ko yan eh. Pag wala ng battery yung radyo, dikdikin mo, ibilad mo sa init, tapos isaksak mo ulit, makinig ka ng balita, tangina mo. Kaya nga kadalasan sa mga DDS, hindi yung mayaman kasi bobo. Hindi umuunlad ang buhay. Pag ibalita ng kapwa DDS, wala, ang mahal-mahal na, kasalanan to ni BBM. Tangina tong mga to. Ultimo pag nakaigit ka sa spa, kasalanan ni Marcos. Ultimo pagka nagpagawa ka ng ilong na baliko ang ilong, kasalanan ni Marcos. Putang ina ka.
Bakit si Marcos ba nag-surgeon yan? Si Marcos ba nag-opera? Yung iniyot ka dun sa spot, nakaigit ka sa 3 tuwali at chinarge ka ng 1.5, kasalanan ni Marcos yan. Sa kalandian mo yan, kabaklaan mo yan. Diyos ko naman. O di ba, Ma'am Kelly, kahit nga dyan sa UK, ang mahal na eh. Oo. Ay, nako. So yun lang po mga kababayan.